And pag-uusapan natin ang buhay makeup artist or HMOA. Ayan, live na tayo, ma'am. So, hindi ko na ipapakita yung portfolio mo, ma'am, kasi kilala ka na naman sa ano. Pero you can actually, kung gusto mo mag-share screen, pwede naman. Naka-enable naman ata yung share screen dito. Yan. Hindi na. Oo. Pero kilala ka na naman nila eh. So, ayun. Gusto namin yung ano mo. Yung, malayo ka lang sa akin eh. Kung hindi ka lang malayo eh, baka hinire din kita eh. Oh. Talaga. Bakit ganun? Hindi ko. Ayan. Try mo nga magsalita ulit. Ayan, hello. Ayan. Hello. Ayan, okay na. Check ko lang dito kung naririnig ka sa... Sige, ma'am. Pasensya na sa voice ko. Ayan. Okay. Rinig ka na. Ayan, okay na. So, ang ating pag-uusapan ay ang iyong story as hair and makeup. Go ahead and introduce yourself and kailan ka nag-start and what, yung mga ganun. Kung ano yung gusto mo ikwento, go ahead po. So, good afternoon po sa lahat ng viewers ni Miss Queen. And ako po si Annette, makeup artist po. And nagsimula ako actually parang way back 2016. Actually, hindi ko naman talaga alam na merong makeup artist na profession ito sa industry. Ayan. Kasi before, syempre, nag-work ako sa isang department store. Tapos doon ako nagsimula na mag-makeup sa pang-sarili ko na talagang kailangan as in presentable. Na ang daming makeup na kailangan. Kasi mostly naman lahat na makikita natin sa department store, mga nakaayos talaga sila. Ganyan. So doon nag-start. And then parang enjoy ko na siyang gawin. So kahit na hindi na ako nag-work, meron pa din akong makeup kit. And tapos, na-curious lang ako kung meron bang makeup school. Ayan, tapos that time, syempre meron ng Facebook. Nag-search ako. And then merong isa dito sa Makati, sa SOFA, yung School of Fashion and Arts. Ang mahal niya, nagulat ako. Kasi ang hinahanap ko doon is training lang para sa akin. Para lang meron akong knowledge sa makeup, syempre. Para lang mas matuto ako. Kasi that time parang hindi pa ganun ka si YouTube. Kasi parang bibihira lang yung source ng internet eh. Si data pa tayo nun eh. And that time wala pang unlimited. Oo, wala pa yung so, yung diba? mga influencer ngayon yun sa mga TikTok makeup tutorial. Oo, as in wala pa. So ayun, kaka-search ko, nakahanap naman ako ng seminars. Ayan, unang seminar ko parang if I'm not mistaken under ng Pretty Looks. Ayan, si Pretty Girl Manila. Ayan, kasi before noon sabi ko parang pag kailangan ko ng hair and makeup, dediretso ako sa salon. Which is yun naman talaga yung ginagawa. Okay sila mag-hair, magaling sila mag-hair. Kaya lang when it comes to makeup, syempre kanya-kanya tayo ng taste. Medyo hindi ko siya kasundo. So, ayun. Tapos, may mga kapatid din ako na babae. So, every graduation or kung anong event nila, ako lang din yung gumagawa. Tapos, ayun, fast forward. Nung nakapag-school ako, nakapag-attend ako ng seminar pala, meron palang mga, makeup artist. So, nagkaroon ako mga classmate na makeup artist. Parang napaisip ako, makeup artist sila. Professional makeup artist. So, ang pumasok sa isip ko, sila siguro yung mga nagme-makeup sa artista, yung mga nakita ko sa TV, sa mga models. Tapos yun, meron akong mga nakilala na actually that time photographers eh. Mga naging kaibigan ko. Tapos sabi, uy, make-upan mo nga tong model namin, di ba nag-i-start ka ng ganito. At tapos may isang makeup artist na ginawa din akong model sa portfolio nila. And then, same person din yung kumontak sa akin kasi nalaman niya na interested na ako sa industry. Nagsimula ako as assistant, tapos hairstylist, hanggang sa yun na, pinag-makeup niya na ako ng entourage, sa mga events. Pinapasahan niya na ako ng malalapit sa akin, ganun.
Ganun ako nag-start hanggang nag-pandemic. So, Tapos, so mm, ngayon, full-time hair and makeup artist ka? yes po. Full-time. Which nai-enjoy ko din. And madalas ka Ayun. mag-makeup sa mga model ni Sir Richard, tama? Ay, yes po. Kasi medyo malapit lang din sa akin si Sir Richard eh. Oo, Ayun, sabi niya, tapos no? sobrang na-enjoy ko. Ma'am Queen, ano ka ba? Kontakin mo lang ako. Malay natin magtagpo yung schedule natin. Ang layo kasi. Malayo Malapit lang ako. yan, ma'am. May Pag napupuntahan ano na din lang, kasi pag ako may dyan sa mga- DASMA. Pag may collab ulit kami nila Sir, dun sa GC, ayun. Ay, sure po. Ayan. Tapos, ayun, si Sir Richard. Actually, nakilala ko si Sir Richard sa client lang din eh. May client ako na maternity shoot yung sinot and then indoor. Mm. Tapos ayun, siguro nung kinontak ako ni Sir Richard, di ko lang maalala kung client ba to, kung ni-refer niya ako sa client. Parang yun ata. Mm. Ni-refer niya ako sa client and then doon na nag-start. Mas na-enjoy ko actually yun eh. Kasi nung pumasok ako sa industry, ang alam ko lang, ang mga events na may possible income is wedding, mga debut, ganyan. Kapag may mga from as in iha-hire ka as a hair and makeup artist. Tapos syempre pag gantong slow months, since meron nga akong mga kaibigan din na photographers, nagseset sila ng mga open shoots sa wildlife. Before nung nag-i-start pa lang ako, tumatanggap ako ng parang 100 peso per head Oh. ng models. Make-upan ko sila, ang sa akin on practice ko to, tapos portfolio din. Ayan. Nagganon din ako. Tapos yun hanggang sa parang nagkakaroon ulit ako ng mga seminars yearly kasi nga syempre yung trends Mm-mm. hindi siya hindi siya yung Ito, isa lang. may mga bago ngayon eh. Ano yun? Yung Korean Mga ano Thai tawag? makeup na ngayon, ma'am, ang yun, uso yun. ngayon. Oo, yun. Oo. Nauuso ngayon. Before nun, parang last year yata yung Korean makeup eh. Ay, oo, Yung last mga year talagang pa pala yun. dewy-dewy. So, Yes. behind na pala ako. Thai na pala yun. Hindi naman ma'am, actually, when it comes to Asia naman, hindi sila masyadong nagkakalayo. Hmm. Parang nag-e-evolve lang siya, which is, as a makeup artist, ako personally, syempre practice makes perfect. Mm-mm. Pero kasi ako, ito yung maganda sa mga makeup artist na nagbigay ng oras para magkaroon ng proper knowledge. Kasi sa dami ng pwede nating sa dami ng source, Mm-mm. especially YouTube, pwede ka talaga mag-self-taught, Mm-mm. 'di ba? Tama. Pero kung papasukin mo yung ganitong industry, hindi ko din naman sinasabi na professional ako na makeup artist. Nahihiya ako. Kahit na medyo matagal na din ako sa industry. Siguro certified. Kasi kumuha naman din ako ng certificates through seminars. At saka kumuha din ako ng certificate sa TESDA. Mm-mm. Meron din nun. Kasi dapat mag-iibang bansa ako as a makeup artist Tama din. ba? Ang mga Oo. certificate sa TESDA is libre? Tama ba yun? May libre, ma'am. Pero may meron bayad din din. kasing, yes po, may bayad din. Yung sa akin kasi, luckily, meron akong kakilala. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto ko daw mag-take ng beauty care course, ang free. Tapos, alam ko parang si TESDA, pagka nagpapa-free, meron kang allowance din. Oh. Oo. Parang papasukan mo siya. Since ako, meron akong experience sa field, parang hindi na ako pinag-take nun. Pinag-exam ako. Doon na ako, pero nag-practical ako. So talagang inassess nila kung papasa ka ba or hindi. Ayun, may ganun naman. Tapos ayun, para dun sa sinabi ko kanina na ang daming pwedeng source. Tulad niyan, yung mga trends na nababago. Mas maganda na magbigay oras ka na magkaroon ka ng proper knowledge. Kasi Isip lang yan, oh. yes po, kasi hindi porket trend siya is babagay siya sa lahat ng clients mo. Mm-mm. Especially dun sa mga specific events a-attendan ng client mo. Ayun, may mga ganun na
cases. So yun, doon ako nag-start. Ang dami ko nang sinabi. Okay lang. Ay, by the way Ayun. pala, nagpapa-shoutout si Sir Jordan Suniga, hello po. Thank you for always watching and listening. And pasensya na guys kung today ko sinet up yung podcast kasi originally yung mga guest for today should be for today talaga kasi hindi sila available ng Wednesday. So, ayun. And si Ma'am Annette kasi yung naging sub ni Ma'am AJ. AJ Ness. So, yung eto dapat ay pang Wednesday. Pero isipin nyo na lang Wednesday ngayon, okay? Pag-throwback tayo. Oo. So, ayan, may habol ako. Kaya sorry kung nung Wednesday wala tayong live. So, ngayon, meron na. In your experience, ma'am, gaano ka-importante yung understanding your client, yung behavior nila, yung personality, tsaka yung preferences nila when it comes to makeup looks, tapos, and how do you ensure na nag-a-align siya sa sa skill set mo or sa style mo? Ayan. Unang masasabi ko dito, importante ang pagbi-build up mo ng portfolio. Kasi ngayon, ang ang pag-hire sa makeup artist, madami na sa Facebook. Ako personally, yun yung source ko eh. Paano ako nakakahanap ng client? Siyempre, Facebook. Siyempre, titignan nila yung portfolio mo. Siyempre, hindi ka naman nila kukunin kung hindi nila gusto yung gawa mo dun sa portfolio mo. So, ayun. Tapos, pagka kinakausap ako ng client, minsan, nag-uusap talaga kami through phone call, pwedeng video call, minsan may mga client na busy. So, message na lang. What's important naman dito yung alam mo yung gusto nila, ayan, alam mo yung pegs nila. Siyempre, araw nila yun eh. Kumbaga parang sila yung may event. Tsaka lagi ko sinasabi sa kanila na ano yung gusto mo. Kung meron kang peg, gawin natin. Let's work on it. Pero not, hindi siya yung talagang magiging kamukha mo yung makeup look, oo. Pero kung magkaiba kayo ng muka talaga, as in, wala tayong magagawa, 'di ba? Baka mamaya, ikaw, chinita ka, tapos yung gusto mong makeup look, yung sinend mo sa akin, pang mga Arabiana, ganyan, malalaki yung mata, 'di ba? So, impossible. Although, merong mga ways. Lalo ngayon, may mga may mga inaiimbento na silang nilalagay na sticker sa mata para magkaroon ka ng talukap. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko na mag-take sila ng proper knowledge kasi para ma-educate mo yung client mo. Hindi kasi pwedeng oo ka ng oo eh. Diba? Hindi pwede yung ito yung sinend sa'yo, tapos oo ka. Pero nakita mo na yung client mo na parang magkalayo sila. Ayan. So, ganun talaga. Mag-invest kayo sa sa kahit basic lang ng makeup. Mga seminars, madami naman dyan, madami ding mura. Ganun. Baka nga meron na din sa YouTube eh. Oo. Meron na din. Online for sure. Kasi yung mga influencer ngayon, parang napansin ko, meron na silang anong tawag doon? Patreon. Para magbabayad ka lang para tuturuan ka nila personally, something like that. Ayan, may mga ganun. So, ayun, kakausapin mo din syempre yung magsusuot ng makeup. Kasi at the end of the day, sila yun. Minsan meron tayong mga pagkakataon na pag narinig natin yung opinion ng iba, magbabago na yung tingin mo dun sa mo, sa pinagawa mo. Dati, so, nung hindi pa ako photographer, nahikayat din ako ng mga YouTuber na makeup artist before na mag-training ng ganyan. Hindi ko talaga kaya or hindi ko kasi interest. Hindi rin kasi ako pala makeup, powder nga lang, tas kilay nga minsan di pa pantay. Ayan na. Totoo, ma'am. Actually, maraming ganon. Talaga ako hindi ako. Ewan ko, nung nag-office ako, nagme-makeup naman ako. Hindi ko lang alam bakit yung nag-asawa na ako, parang nawalan na akong ganang mag-inarte. Hindi naman siguro, ma'am. Siguro kasi
nasa bahay ka na lang palagi din. Oo. Unlike siguro kasi pag sa office lalabas ka. Mm-mm. Yun yung sinasabi ko din, wala namang hindi marunong mag-makeup. Kasi Pero parang lahat ng tanungin mo may lipstick. oo, pero ngayon na ayan, nagpa-podcast na ako, pinapakita ko na yung sarili dati kasi ayoko talaga nagpapakita ng sarili ko sa sa video eh. Ngayon napipilitan na ako mag-powder, magkilay. Nag-ayos. At least presentable naman, Oo, 'di ba? tama. Actually, ako nga makeup artist tamad din ako mag-makeup. Nakatamad 'di ba? Minsan Oo, parang ewan ko, nalalagkitan ako, hindi ko alam. totoo. Sa Parang init ng bigat-bigat. panahon, 'di ba? So hindi mo din kailangan ng full makeup. Minsan may mga client akong ganun, syempre nagkakakwentuhan. Nagpapa-recommend sila, ganyan. Sundutan ko yung tanong kanina. Meron na bang Mm. mga naging client na, ayun nga, kasi nabanggit mo, meron silang preferred, tapos pinapaliwanag mo kung ano lang yung babagay, ganon. Mm. May mga na-encounter kang client na super demanding talaga, na tipong pinabago sa'yo lahat after mo make-upan. Yung tipong Um, super demanding niya na hindi mo makuha yung looks na gusto niya. mm. So, eto na nga. Wala naman. Name drop, pero Oo, wala naman sa point na nagbura. Pero yung yung demanding, mm, medyo marami. As in talagang syempre kakausapin mo. Tapos nagka-agreehan kayo dun sa budget, kung medyo nanghingi pa ng tawad, ganyan. Nagka-agreehan kayo sa budget. Eto na, syempre kinakausap ko yung client, anong peg mo? Sabihin, ay gusto ko po simple lang, very light lang. Ganyan. Susundutan ko yan. Sige, kung meron kang peg, pasend ako ng photo. Eto na. Ang pagkaka-description niya is light lang, yung makeup. Pero yung sinend sa akin is glam. Ayan na. Doon mo makikita. Yung akala mo kasi ang fresh nung face. oo. Talagang akala mo ko konti yung nilagay na makeup. Ganyan. Dito napapasok yung kailangan mong kausapin yung client mo. Kailangan mo siyang i-educate. Kung ano lang yung kaya dun sa makeup na babagay sa kanya. Especially yung mga ngayon mga bata, yung mga kabataan, mga graduation, ganyan, graduation pictorial, lalo na yon. Medyo may mga kinakausap talaga ako dyan na, sure ka ba sa ganitong peg mo? Kasi, graduation pictorial mo to. I-display mo yan dyan sa inyo, sa bahay nyo. Gusto mo ba yung trending yung makeup mo? O gusto mo yung maganda ka dun sa photo na hindi ka malulumang tingnan? Mga ganong cases, yung mga pagmakita yan ng mga future na relatives mo, mga anak mo. Ganyan, sasabihin, anong trend to? Mga ganon, kailangan lang din talaga kakausapin mo yung client mo. Maswerte siguro ako, ma'am. Ako, inis Kasi na inis talaga ako sa makeup ko nung graduation. Hindi pantay yung kilay ko. Sa bagay kasi yung parang mass makeup, tapos parang Okay. 5 minutes lang, tapos next, Yung next, makeup. next. Oo. Parang package siya, uso din kasi Oo, package siya. So, na bad trip sa akin yung photographer noon kasi nag-demand ako. Sir, pasensya na ha. Pwedeng pakipantay sa editing yung kilay ko kasi hindi na daw ako pwedeng bumalik para magpa-retouch Magpa-retouch. ng kilay. Ganyan. Oo. Buti pumayag Ganon din yung before. photographer na, Umayos naman, ma'am. umayos naman. Oo. Hindi At lang least maganda maayos yung yung photo mo. Hindi lang maganda pagkaka-edit, pero okay naman. Pinantay naman niya yung At kilay. least, nagawa niya yung request mo. Doon na tayo bumawi. Ayun, Tapos, ayun. go ahead po. Ayan lang, ma'am. Ayun, when it comes to working with photographers, ayan, kagaya niyan, Sir Richard. Tapos may client siya, paid client. Or hindi lang kay Sir Richard, with other photographers. How do you work with them hand in hand when it comes to clients' preferences? Ayan, Sinusunod mo ba usually. yung client or sinusunod niyo yung photographer? Ayan, ako kasi medyo may katagalan na din ako nag-work with Sir Richard. So siguro ang best example ko is si Sir Richard.
is medyo marami na rin siyang mga clients talaga na na-handle ko. Si client talagang pinapasa niya sa akin. Talagang kami nung client yung nag-uusap. So, kapag ka may mga ganyang cases, kasi parang iba naman nga yung photography sa makeup artistry. Ang maganda lang nito, ang collaboration naming tatlo between the client, ako at saka si photographer, yung theme itatanong ko sa photographer, yung makeup itatanong ko dun sa client mismo. Ayun, ganun kami umiikot. Kasi hindi pwedeng parang kami ng photographer yung mag-uusap. Gusto ko ganito. Pero may ibang peg si client. Ayun, ganun po. Kasi actually yung mga makeup artist nakakatulong siya sa akin. Kasi minsan, 'di ba, nagchichikahan kayo ng client. Tapos minsan bubulong sa akin yung makeup artist ko. Hindi ko na sabi ko sino. Besh, ang complicated ng client ko, ganyan. Medyo demanding. Gusto niya poreless, gusto niya ganito, gusto niya dramatic look, ganyan. Pero iba dun sa send mo na pictures. Yung sinasend ko pictures sa kanya, hindi ko peg nung client. So, sige, minsan sinasabihan ko, ay, salamat sa bulong. Salamat sa pagsabi niyan. Sige, ayusin ko na lang dun sa shoot. So, ang ginagawa ko, pag ganyan, medyo complicated, may reklamo sa makeup si client. Ang ginagawa ko, naku, malalaman ng mga clients ko. Sana yung sila nanonood. Binobola ko sila sa mismong shooting area. Ay ma'am, grabe, ang ganda ng pagkaka-highlight sa'yo ni dito sa bandang mata mo. Kung ano yung nirereklamo nila during the makeup time, yun yung hina-highlight kong hindi naman pambobola, hina-highlight ko na ma'am, gumanda ka, tas papakita feature nila na na-enhance. Tignan mo, nung natamaan ng ilaw, di ba? Ang ganda. Yung parang binobola ko sila doon as a rapport. Parang nagtutulungan kami nung makeup artist. Kasi ayoko din naman may reklamo sa kanya kasi magiging impact din siya sa studio ko. Ganun. So, it really helps me when the makeup artist communicates with me kung ano yung naging problem during makeup session. Minsan lang ako makikisingit pag nagme-makeup sila. Makikisingit ako para mag-rapport, makilala yung client. Yung parang basahin ba yung personality niya para alam ko kung paano siya i-handle during the shoot. Since minsan, yun nga, bubulong yung makeup artist. Besh, medyo nahirapan ako sa client mo, ganyan-ganyan. Kasi may reklamo siya sa ganitong part ng particular makeup. Yung highlights daw, ganyan. Yung pores, kailangan ko to. Ganun ba? Sige. Ako nang bahala. Ganun yung sinasabi ko sa makeup artist. Do you have the same thing with other photographers na ganun kayong mag-work? Yes po. Ako mas tawag nito. Gusto ko yung pag natapos ko na si client na make-upan, na ayusan, tapos inas ko yung client kung okay na siya sa look niya. Kapag shoot na, during shoot, minsan mas nandun ako kasi gusto kong makikita yung output dun sa camera ang photographer para makikita ko tsaka alam ko kung ano yung dadagdagan ko, kung ano yung babawasan ko, kung saang part ba medyo makakatulong ako para hindi masyado mahirapan yung photographer. Kasi yun yung isa sa mga challenge ko, which is at the same time na-enjoy ko talaga, photo shoots. Kasi ito yung parang nagiging creative ako. Kung ano pa yung kailangan kong gawin, lalo na yung mga ilawan. Yan. Kasi syempre 'di ba parang malalaman mo kung paano tumama yung ilaw sa mukha, di ba? So, ganun lang. Feeling ko same. Kasi sa makeup, yan din yung kailangan mong i-workout. Yung highlights at saka yung pagko-contour. Kung sa shadow at saka sa light, pag tumama dun sa face ng client, kung ano ba yung maganda, dun sa hindi. Yung highlights mo, kung nakita ba siya, nag-show ba siya, kung too much ba, mga ganun.
nagpapasalamat ako siguro kasi Sir Richard parang siguro compatible yung makeup ko doon sa sa pag-take niya ng photos. Oo. Ganun din talaga. Ah, have you encountered, halimbawa sa mga wedding, syempre iba na photographer, Mm. iba, Mm. iba na yung mga ka-work mo. Have you encountered any uh, experience na nagkaroon ka ng conflict sa photographer? Like, kasi ang madalas na nirereklamo sa wedding, ang tagal-tagal ng makeup artist, late na nga, tapos ang tagal-tagal pa, may mga ganun ka ba na-encounter sa... Ayan, share ko na dito pero hindi ako mag-name drop. Sige, go lang. Ito yung first first na tawag nito. Parang unang event sa akin as hairstylist ako nito. Hindi ako makeup artist. Ito yung nagsisimula pa lang talaga ako. So may makeup artist na kinausap ako. As a hairstylist, marunong ka mag-blow dry, mag-iron, ka magkulot. So, yun lang yung usapan namin. Syempre, ako si Oo. Excited pa ako that time kasi sa hotel siya gaganapin, yung venue, yung location is sa hotel. Sabi ko, first time ko makakaano sa hotel, ganyan. So, ako naman, go ako kahit yung ibabayad sa akin is pamasahe ko lang. Kasi pagka nag-i-invest ka, puro charge to experience muna eh. Wala ka talagang kikitain. And at that time, hindi ko din iniisip yung kita. Kasi yung time na yun, gusto ko lang mag-enjoy, ganyan. Kung ma-experience, ganyan. Tapos eto na, parang may call time kami ng 5 a.m. Tapos, nandun na ako sa location ng mga 4:30. Siyempre, nasa labas lang muna ako. Hindi rin ako pumasok ng lobby eh. Inaantay ko si Edmoa. Yan. Nakabahan ako. Baka maalala niya. Pero super tagal na nito. Super tagal na. Tayo lang ba? Hello po sa 6 million viewers. Ayan. Tapos naghintay ako. Maulan-ulan pa no, naalala ko. 5 na. Wala pa rin. Parang pumasok na kami ng Hotel 6 na. Talaga nag-antay ako doon sa labas. Buti na lang merong doon. Parang waiting shed. So, doon ako nag-antay. So, as a hairstylist, ang dala ko lang is yung hair tools ko lang. Tsaka pinadala niya lang ako ng pang-retouch. Kasi ang usapan namin, ako magre-retouch dun sa bride. So, meron lang akong powder, meron akong blush, meron akong lipstick. Mga ganun lang. Ito na. Pagdating namin doon, syempre late kami. Diba? So, medyo pagpasok mo, alam mo yung parang, pagpasok mo ng room, meron na parang hindi magandang ambience. Oo. Kasi syempre late kami. So, eto na. Syempre binati ko muna yung mga tao doon, si Mother of the Bride, si Love Bride, na good morning naman ako. And then ito, fast forward. Syempre ako, bago pa lang, so hairstylist ako. Pero kasi, nag-seminar nga ako. So, nag-aral ako. And that time, nag-invest ako ng gamit ko from lights, vanity mirror, chair. Meron na ako noon. Pagdating namin dun sa wedding, parang excited talaga ako pero parang na-disappoint yung client. Kasi walang ganong setup. I-wedding siya. Supposedly, di ba, prep shoot. So, talagang kukunan ka din habang nagme-makeup, ganyan. Pero sa akin kasi may mga napanood na akong ganun techniques. As in, gagamitin mo yung natural light. Nuksan niya lang yung window, ganyan. Fast forward, okay naman si bride. Ganda yung pagkaka-makeup. Pero ito na, syempre si mother medyo stressed na. Dumating ang mga photographers. Diyan na. Sabi ng mother. Na good morning yung mga photographer. Ang sabi ng mother, di ba tong mga photographer, ang gagaang nilang pumasok. Yun yung sinabi ng mother. Tapos ako hiyang-hiya talaga ako noong time na yon. Tapos, may nangyari pa na parang hindi nakabitan ng eyelash si bride. Pero gustong-gusto niya kasi walang eyelash glue. Oo, kasi na time na yun. Nakikita sa camera.
Lalo na Mm. pag itututok talaga namin, Oo. yung mag-aano. Ay, May ganong case. Pero mahaba naman yung lashes ni ano eh, ni Bride. Tsaka maganda si Bride. Pero syempre iba pa rin yung impact ng eyes mo kapag meron, mm, 'di ba? Tapos ayun, di fast forward, naging okay na. Si mother na, since nga ang usapan lang namin is blow dry, iron, and curling, di ako marunong mag-updo ng hair. mm. Si mother, ang tinuturo niya na gusto niya sa hair niya, yung katulad kay Bride. Yan. Wow, Pero thankful okay. naman, oo. Thankful naman ako kasi yung head makeup artist ko noon, hindi ako pinabayaan. Kasi sabi niya, sige ako nagagawa dyan. Kulutin mo na lang. Eh, sabi niya dun sa ano, ano ba tong hairstylist na sinama mo? Hindi marunong. Ah, May ganun talaga nangyari. Tapos noon, simula noon, talagang, yung lesson ko doon is that, kailangan palaging, kausap ko yung client, gusto ko ng good impression agad. Gusto ko magaan, kailangan magiging magaan yung work namin. Gusto ko malinaw mm, lahat. Gusto ko updated. Kung malilate ka for some reasons na hindi mo kontrolado, like tulad niyan, parang kahit saan ka magpunta may baha pag umulan. mm. So yun talagang ganun. 'Di ba? Parang communication is the key. Naalala ko na naman yung first maternity namin Mm-mm. ni Sofia. Grabe Mm. yung, sa GMA kasi, GMA Cavite, lahat doon pataas, kung hindi pataas, Oo. pababa. So, grabe, ang dami naming dala noon. May dala pa kaming pakpak. Tapos, budget meal lang. Budget Portfolio na lang. portfolio ba? Ganun. So, Oo. home service yun. Tapos, grabe ang hirap na hirap talaga kami noon ni Sofia. Kasi, yung palusong siya, so, lahat ng gamit na dala namin from sasakyan. Dala namin yon isa-isa hanggang dun sa bahay nila. Tapos, pinakadulo pa ata sila na dun sa kanto na yon. Oo. Grabe. Sabi ko, Struggle talaga. Sophia, hindi na tayo kukuha ng ganito. Pag-studio Kaya na lang yan, tayo, ganyan. yung mga tip ko Oo, sa tapos mga... yung paakyat din, dala-dala din namin sa paakyat. So, mas mahirap kasi kahit may gulong pa yung mga dala namin, Oo. ang hirap pa rin. Akyat siya eh. Oo, ang bigat. Ibang... Grabe. Pero buti naman, hindi ganun ka-demanding yung client. Kasi pag nag-demand pa siya, ay, papalo ko sa kanya yung tripod. Ayan, parang doon ako sa part na yan. Swerte palagi, Oo, Miss mabait Ma'am naman, Queen. mabait yung client. Pero yung Mabait na experience client. talaga. Totoo. Pero okay naman yung mga ganong experience kasi pag matuto ka naman, mag-grow ka naman. Siguro kung paano mo na lang i-handle din yung situation. Bakit nga ba, nangyayari yung parang ewan ko, baka sa wedding lang, yung ibang photographer na iinis sa mga makeup artist na kaysa matagal. Tapos meron namang makeup artist na nakikita ko, ayaw kinakausap ng photographer yung client kasi nai-istorbo daw sila. Oh. Totoo ba na nai-istorbo namin kayo kapag kinakausap namin yung Actually, Miss Prince, Ma'am Queen, syempre nagkakaroon din naman ako ng mga brides. Pag nag-uusap kami ng client na regarding dito, pagdating sa call time, ang lagi kong tinatanong, anong oras ang call time mo kaila photo and video? Kailangan ahead ako ng 1 hour. Para pagdating nila, parang mga 70-80%, okay ka na. Kasi parang gusto ko yung pagdating nila, syempre magpe-preps pa yan eh. Kukunan muna nila yung mga, yung mga things ni groom at saka ni bride. Mga essentials nila. So by that time, after nung shoot na yun, pwede na nila i-shoot si bride. Tama naman. Ayan, yun yung isa sa gusto ko, which is parang nakakatanggap naman ako ng compliments na sa mga photo and video niya. Sana lahat. Gawa ganon sila. Sana lahat ganon ka-work. Pero may instances na hindi malilate si bride, pero yung mga bridesmaids, especially kapag ka madami, tapos limited yung oras na ibibigay. Kasi may mga, may mga times na magre-request kami ng maagang call time. Minsan, client yung aayaw, o kaya naman,
Yung hotel mismo, hindi pwede ng ganito kaaga. So, ang ginagawa namin yan, kung hindi mo kaya parang, hindi mo kaya pay ng ng konti para magdagdag kami ng manpower para sakto tayo sa oras. Pagkakasyahin natin yung ganitong oras lang na na kailangan. Or yung ganito lang na inalat mo sa amin. Ganun. Pero, it's more on teamwork talaga. Teamwork talaga. Teamwork talaga. Kaya mas okay sa akin yung mas okay sa akin na minsan package na minsan sa akin pinapaayusan yung ilang bridesmaid ahead of time. Hinihingi ko yung ilang heads ba to para alam ko kung ilan yung isasama ko dun sa glam team ko. Yung mga ganun. At saka kapag yung ka-work mo is kakilala mo na, baga alam nyo na yung alam nyo na yung positions nyo dun sa work. Paano mapapadali sa inyo yung trabaho. Ayun, ganun. Pero parang hindi naman ma'am, parang sa akin po personally, hindi naman nakakaistorbo. Yung photographers, hindi naman. Actually, mas gusto ko nga yun. Nakikipagkulitan pa nga kami. Lagi ko sinasabi minsan kapag kukunan na si bride. Sa photo, tsaka sa video. Pag may kailangan sila magsabi sa akin. Ayan, kunwari gusto nilang kuha, may blush on. Hindi yung blush brush sa hawakan. Kung gusto nila lipstick, ng kilay, ganun din. Tapos bibiruin ko lang, kapag nakunan ako, mayroon akong TF. Exposure. Pero joke lang, joke ko lang, para magaan. Siyempre stressful nga kapag ka-wedding eh. Even debo naman, kahit saan. Ayun, ganun. Tapos sige, ano yun na natin, no? Meron kasing yung recently na chika talaga. Chika talaga, interesting yan. Yung makeup artist, nilaglag ng photographer para matanggal. So, what can you say about that? Na-experience mo ba yung ganon? Or ano ba dapat yung gawin doon kapag ganyan? Kasi we all know naman may mga contract din kayo, di ba? So, ganito, are you gonna do something about it? Or let go? Ganun? Thankful naman ako kasi hindi pa siya nangyayari sa akin. Thankful ako doon. Pero yung ganon, it depends dun sa case. Kapag yung client is nakausap ko na personally, na na-plancha na lahat ng plans, na nakapag-down payment ka na, tapos syempre may contract na nakapag-sign ka ng contract, if I am willing to show sa event mo, if makakapag-show ako doon, regardless kung kukuha ka ng ibang makeup artist or hindi, basta ako nag-show up ako ng on time, at saka hindi ka personally nag-cancel sa akin ng pendant, kunwari, 2 weeks before the event. May mga ganun tayo sa contract nag-cancel ka. Pero, lagi naman tong kapag nag-down payment ka, this is non-refundable. Kasi, yung date, ibibigay ko sa'yo. Hindi na ako tatanggap ng ibang client. Kasi, especially pag wedding, maghapon talaga to Kasi nga, madaling araw hanggang hapon. And may cancellation fee ka rin? Or wala na? Wala na. Non-refundable na lang yung yung down payment. Oo. Ganun siya. Pero kapag yung super late ka nag-advise na ika-cancel mo ko. Tapos kinabukasan na. Paano na lang kung yung ginawa mo sa akin is package? Hindi lang naman ako yung yung mapeperwisyo dito. Syempre, meron akong team. Hindi lang naman ako mag-isa. Siguro, dyan papasok yung importance ng contract. Ayun. Yun yung sa tingin ko lang. Depende pa din talaga sa kung ano man nangyari. Tama. So, magbasehan talaga sa contract. Yes po. Importante siya. Kahit pa-written yan. Kahit pa kung anong pinag-agrihan nyo. Firmado or hindi. Basta meron kang proof na nag-usap kayo ng ganito, umuo ka. Na nag-commit ka. Ayun, yun yung ma'am ha. Yun yung sa tingin ko na Ayun. Importance ng contract. Third question ko. Third talaga, ang dami ko ng question ganun with trends constantly evolving, ma'am, sa beauty industry, how do you stay updated?
kagaya sabi mo kanina, ano yun? May Thai makeup na. So, paano ka Mm-mm. nagiging updated and make sure na kaya mong gawin siya ah, sa mga recent projects mo? Mm-mm. Ako ma'am, babalik ako dito. Portfolio is important. Kasi ano hindi lahat ng trends magagawa mo. Ano kung SFX makeup yung trend? Mm. So, paglalaanan mo ng oras to, yes, practice makes perfect. Mm-mm. Pero kasi, importante din na alam mo kung kanino to babagay. Tama. Ayan. Kala ko nawala ka, Ma'am Queen. Hindi, nandito lang ako. Nalobat lang Excuse yung me. PDRT. Ayan. Ginamit ko yung pinahiram sa akin na camera. Anyway, sige, go ahead lang, ma'am. Mm-mm. Ayun, ako, I stay true to myself kung kaya ko ba to or hindi. Kasi wala namang wala namang madali. Wala namang shortcuts. Tsaka lagi ko iniisip, may mas magaling sa akin. Maraming mas magaling sa akin. Yung mga trends na yan, importante yan, lalo na kung nandito ka sa industry. Siyempre, ngayon trend So, yan yung gusto nung mga possible na future clients mo. So, magpa-practice ka, aalamin mo yung techniques nila. Dito na papasok ngayon, syempre kapag may ganyan techniques, merong seminar. Meron yan from Thailand talaga, nagpa-workshop dito, pero hindi kaya rin ang budget ko. So, dito papasok sa YouTube. Mahal yung mga ganun. Mahal, ma'am. Umabot yata ng 22,000. Parang newborn photography din pala makeup, ano? Yung mga seminar nila, mahal pala. Yes po. Hindi din siya hindi rin biro. Kaya kailangan mo din mag-invest talaga. Kung gusto mo lang naman. Syempre, palagi naman yung optional. Pero may mga din, marami din nag-attend doon, ma'am. Madami din. So, ayun, yung mga trends, wala namang problema dyan. Kasi, dyan din naman kami kumakapit Kung ano yung uso. Excuse me. Ayun, pa-practice ka. Hahanap ka ng tamang model para dun sa peg. Kasi babalikan ko nga, hindi lahat ng trends pasok sa lahat ng clients. Tama. Hindi lahat ng trends Paano kung babagay malaki yung mukha sa niya, client. tapos ang V-shape po. Diba, ma'am? Yan yung isang pinapaliwanag din namin. Ma'am, makeup artist kami, ma'am. Di kami doktor. Kasi Paano mo sila ina-approach ng gano'n? Paano mo pinapaliwanag na Pabiro yun, ma'am, actually. Oo. Pero kailangan mo ng Oo. Pero kailangan mo ng kailangan si client na assess mo kung close ba kayo. Oo, kasi mamaya Baka bigla ka gumana, ma-offend. ma-offend, oo, tama. Kasi may mga clients na, uy, gusto ko ganito, gusto ko parang payat ako, payat yung face ko. So, proper education naman. Yung kailangan mo ibigay, proper knowledge na, ganito ma'am, iko-contour natin yan, ganito, ganyan. Ang hirap Or naman sabihin na medyo bakit ka kasi kumain ng madami para Diba? hindi naman natin pwede sabihin. Oo, hindi natin pwede sabihin yun. So, kasi sabi ko lang din, ma'am, to naman, hindi possible naman yan, ma'am, pero makeup lang to, ma'am, ha. So, mamimimik lang natin yan. Hindi talaga siya papayat. Tapos yung iba, yung mga talagang, yun siguro, ma'am, swerte ko kasi yung mga client ko parang close kami lagi. Kung mag-uusap, ganyan. Yung iba, pagka merong mga textures sa face, which is hindi naman nawawala, di ba? Yung malalaki talaga yung pores. Malalaki yung pores. Minsan, gusto ko rin i-educate or matuto din mga makeup artist na when it comes to makeup, hindi literal na matatakpan talaga yung pores mo. Makikita pa rin siya sa camera. Especially kung yung mga camera na gamit is high-end talaga, like may mga 45 megapixel. Yes. Kasi nung minake-upan 4K. Oo. Nung pinicturean ko si Fabi, di ba, medyo makinis naman siya, may sunburn lang. Pero pag close up talaga namin siya, zoom out, talagang makikita mo pa rin yung pores, yung blackheads. At guys, zoom talaga namin pag nag-e-edit. So, ewan ko sa iba ha, yung iba baka kasi Lightroom lang ginagamit. Pero kaming mga retouchers, kasi nagre-retouch ako, sinusum talaga namin yan. Kasi mamaya meron kaming ma-miss, meron palang
minsan pag pinagpawisan yung client, may back ng May onti buhok. dito, hindi pantay yung color. Makikita namin yun. So, Mm-mm. minsan ba ini-educate niyo yung client na na sa camera iba ang itsura niyan, ma'am, ha? Kasi depende yan sa gamit ng photographer na camera, ganon. At sa settings nila. Ini-educate nyo din sila. Kasi, minsan nagre-reklamo yung client, bakit ganon, iba itsura ko dun sa kitang-kita yung pimples ko, na makeup pa naman ako. Yung parang after pa nung shoot, after ko magbigay yung images, saka ko pa ma-educate. Parang ang hirap. Di ba dapat educate na natin sila during the shoot? Or, before or during the makeup? Actually, good question yan, ma'am. Ako personally, yes. Nagsasabi ako ahead of time sa client. Na ma'am, lalo na kapag ganito, pag-usapan na natin yung texture sa skin. Kasi hindi lang naman pores eh. Kung meron kang bumps, meron kang tigyawat, may iba na nagre-request na, matatakpan ba to? Na mga nagtatanong, matatakpan ba to? So kapag nagtanong sila, sabihin ko, ma'am, kapag mga ganitong skin textures, ma'am, hindi ito mawawala. Mabablur lang to. Pero nandyan pa din siya, especially pag mga bumps. Kasi sabi ko sa kanila, ang makeup, ma'am, kaya namin mag-correct ng color. Pero hindi siya mawawala. Hindi po siya mawawala. Kahit ilang patong yan, makikita mo. Yun din, yung wino-work ko, ako po ha, yung wino-work ko is as much as possible, hindi ako kakapal base. Kasi, lalo na pagka yung event mo, wedding. Kasi ang init, ma'am. Ang init, ma'am. Bakit yun? Yung Oo. cake ba yun? Cakey? Yes po. Let's say, sabihin na natin, sa photo mo, mariretouch yan. Paano si video? Oo, si video hindi nagre-retouch masyado yung mga yan. Paano, di ba? Kung makikita mo may hulas ka sa muka, kung may nagbakbak ba dyan. Yan, dyan napapasok yung mga techniques ng mga makeup artist natin dyan. Usually, pag mga brides, minsan nag-a-avail ng airbrush, ganyan. Pero syempre, sa mga makeup artist, iba-iba naman eh. Saka, ang pinaka-importante doon, bukod sa makeup, yung skin texture talaga ng client natin. Yun talaga. Sa skin talaga nila yung punot dulo nito, kung paano nila inalagaan. I-enhance lang naman talaga. Kasi ako sa maternity shoot, may prep guide ako. Sabi ko, ma'am, ito yung mga kailangan mong gawin a night or a week before your photo shoot. Kailangan moisturize yung mukha mo, matutulog ka ng maaga, huwag ka magpupuyat, mga ganun. Para yes, glowy ka sa makeup at hindi... Actually, same ma'am. Kailangan talaga ma'am, kasi ito yung isang kapag ka yung client walang tulog, pagod 'di ba? So, madalas, kapag pagod yung skin, hindi rin kakapit masyado yung makeup. Oo. Kahit na anong skin prep mo dyan, talagang dudulas talaga siya, maghuhulas talaga siya. Kapag walang pahinga, yung tao mismo. Kita mo talaga yung line sa ilalim ng mata. Kahit ano pang product ilagay mo. Wala tayong magagawa dyan. Kasi at the end of the day, makeup to mabubura to pag maghilamos ka eh. True. Kaya nakakatulong yung prep guide. Ewan ko sa mga buntis ko. Kasi yung mga buntis, karamihan dyan, hindi naman lahat ng naging clients ko. Pero karamihan dyan, insecure sa texture ng balat nila. Ma'am, baka makita yung ganito ko, maitim yung liit ko. Normal sa mga buntis naman yun. Kasi, totoo. So, ang ginagawa ko, ma'am, ganito ma'am, at least a week before your photo shoot, kailangan relax ka lang, tulog ka ng maaga, moisturize, inom ka ng maraming tubig, ganun. Tapos, nung una kasi wala akong prep guide kaya hirap na hirap ako mag-edit. Ang tagal ko mag-edit. Pero ayun, ngayon may prep guide na ako. Tapos, sabi ko, ma'am, pag a night before ng photoshoot mo, magpaahit ka na kay Mr. ng legs para, alam mo yun, hindi na natin siya tatanggalin sa editing, ganun, makinis yung legs mo.
kung pwede magpa-pedicure ka na rin or manicure Mm-mm. para yung nails mo hindi ko na rin i-edit. Yung mga ganon, mga maliliit na bagay, Mm-mm. pinapaliwanag ko sa client. Ewan ko kung yung mga ibang photographer ginagawa yon, pero babae kasi ako na Totoo. nakikita ko kasi yung maliliit na details eh. Mm-mm. And ako lang din kasi yung mahihirapan. So, it goes hand in hand talaga sa mga makeup artist, yung mga nasa salon, Mm-mm. ganun. Mm-mm. Parang malaking tulong yun. Para Totoo. mabawasan yung insecurity mismo ng client. Ganyan. Yes po. Yun nga din yung palagi ko sinasabi sa client na pagka sinusure ko na okay ka na ba sa look mo, pagsabi ka agad sa akin kapag meron kang hindi gusto or dadagdagan, babawasan kasi at the end of the day, ikaw yung nagsuot ng makeup. Mm. Hindi naman ako. Ganun po. So, importante din talaga yun, ma'am. Important. Usually, pag sa makeup artist, meron talagang prep guide. Maliban sa prep namin, Oo. meron din talaga. Ang hirap kasi pag wala kang prep guide tapos makikita mo yung client dumating doon puyat, mainit pa ulo, Mm-mm. Mm-mm. iba yung mood. Parang hirap katrabaho ba? Kasi Oo, especially kapag magkatrabaho buntis. kayo niyan eh. Hindi siya literal na client lang babayaran kayo. Magtatrabaho din siya sa'yo eh. You work Mm-mm. with each other. So, para alam mo yon, smooth lang yung buong Yung flow ng shoot. yung buong shoot. Kailangan talaga cooperation, I think. Ganun. Totoo naman yun, ma'am. Kasi kapag, ewan ko, kapag hindi ka nakikooperate, wala ka magandang output ng photo. Correct. Tama. Diba? Mamaya, iba pang editing gawin sa'yo ng photography. Mm-mm. Gawin kang Buti sana kung as a client, kung ako yung client, magbabayad ako ng ganito, gagalingan ko na. Oo. Hindi naman din biro, diba? Hindi, ikaw pa din yung nandun sa picture eh. Hindi kami. Diba? Mm-mm. Galingan mo na rin. Bigay mo Oo. na. So, tumodo ka na rin, ma'am. Ganon. Ganon talaga. Nabanggit mo na to eh, yung challenging project. Mm-mm. Iba na lang tanong ko. Ano yung pinaka tumatak sa'yo na project? Yung tipong hindi mo makakalimutan. You're proud of it. Ganon. Yung proud ako. Actually, kung iisipin ko yung achievements, ang dami. Ang dami sobra. Pero sa isang pinakagusto ko na nangyari sa akin is nung nakilala ko si Richard. Ay, oo. Grabe talaga yun. Yun talaga, as in. Kasi nung nakilala ko si Sir Richard, tuloy-tuloy yung projects sa kanya. Tapos, at the same time, since photo shoot, hindi siya yung usual na nag-makeup ka sa bride. Hindi siya yung nag-makeup ka sa debutant. Parang photo shoot to eh. Parang lagi ko iniisip every time na may ganitong dumarating na opportunity sa akin, hihingin ko agad, ano pong peg nito? Ay, goddess tayo ngayon. Ay, ganito yung peg ngayon. Parang every time kailangan. Nacha-challenge ka, no, kay Sir Richard? Sobra na-challenge ako. Tsaka nag-enjoy din naman ako. Pero yung challenge, parang laging kailangan may patunayan ako. Kailangan yung mga models nito hindi magkakamuka. Kailangan yung makeup ko hindi sila magkakamuka. Kailangan yung beauty nila sila. Ayun. Si Ronel nga din yung makeup artist ko. Makeup artist. Daw siya sa akin kapag may photoshoot. Kasi iba-iba yung gusto daw ng client ko. Tapos iba-iba din yung gusto ko sa model, sa makeup ng model ko, ganyan. Kaya ayun, nakikipag-communicate din ako sa kanya. Ano sa tingin mo? Kailangan ba natin bumili ng something or baguhin ba natin yung color ng foundation, something like that. Ayun, when working naman with that, alam naman din ni Sir Richard, from light to dark. Ayan, palagi siyang ganun. Pero kasi magkakaiba ng peg. So from fairy, nagmumukhang dark gothic, pa-vampire na yung effect. May mga ganun. Pero yun, na-challenge ako tapos at the same time, yun na nga. Super thankful din ako. So kung marami pa ding kasi meron din naman na iba pa. Talagang minsan naman kapag ka talagang slow months, yung wala naman din gagawin. Tapos free ako. Pupunta din naman ako ng mga invite sa mga open shoot. Ganyan. Para lang din kasi practice din sa akin.
nandun ka sa isang open shoot ni Sir Richard. Alin po dun. Pero, Pero I think nandun ka, oo. sino model, ma'am? Yung Russian, Yes. si Lena. Dalawang Russian. Oo, yung Si dalawa. Miss Lena. Oo. Andun nga ako. Oo, maganda. Galing nga yan, magaganda ang swerte mo nga kay Sir Richard, ano? Kasi yung Totoo po. magaling na photographer, tas kapag nag-edit pa naman siya, nagla-live editing, nakikita din niya pag sinuzoom niya yung makeup mo. Totoo. Maganda, oo. Parang nagiging portfolio mo na rin si Sir Richard. No? Totoo. Alam mo, ma'am, pag si Sir Richard ang photographer, hindi ako kumukuha ng photo ng client. Oo. Hindi. Antayin ko lang siya. Magbi-BTS ako niyan. Yung during shoot. Ayun. Wala lang. Parang, pag kasi ganyan yung event, pag kunwari photoshoot, hindi ako nag-upload ng photos from me. Gusto ko na lang sa photographer manggaling para hindi ko naman ma-spoil. Lalo na kung themed photoshoot, para hindi ko naman ma-spoil. Kukuha lang ako BTS lang during shoot. Pero yung final output, paubaya ako sa photographer. Maliban na lang kung client ko, tapos kinontak ako as makeup artist, kunwari maternity shoot, tapos studio, hindi ko kakilala yung photographer, hindi kami friends in any way, na wala kaming parang magiging connection sa social media na hindi ko mai spoil yung gawa niya. Ayun, nag-upload ako ng for portfolio ko lang, for makeup. Pero hindi yung buong kukunan ko. Yung makeup lang talaga. As in, portrait lang talaga nung client ko. Isa ka din ba sa mga yung kasi si Ronel, nakikita ko nag-shoot siya. Isa ka din ba dun sa may sariling camera, may sariling lighting equipment kapag magbe-behind the scenes? Yung behind the scenes, hindi ko sure yung behind the scenes, pero kasi kasama sa setup ko talaga yung ilaw. Yung magme-makeup. So, meron talaga ako ilaw. Nauuso kasi ngayon yan ewan ko sa mga wedding event ko ata nakikita. Yung tipong may TikTok content sila during makeup shoot. After before makeup, nagti-TikTok Tapos content after. sila. And then after, meron din silang TikTok. Nagaganon. Meron din ganun, ma'am. Pero, may depende ako sa oras Kapag madali na, din ako nagti-TikTok. Pero I take photos. Yan. Meron akong dalang lang naman, reflector lang at saka camera. Yun lang. Tsaka yung ilaw. Yun lang naman. Kasi yung ibang photographers na bubwisit sa ganun Yung tipong kinakain nila yung oras nung Oras. Dependent ako yun. Depende. Kaya mas gusto ko minsan. Pag mas maaga ako, di mas hawak ko yung oras ko. Tama. Kasi ayoko nung papalakpakan ako ng coordinator. 5 minutes, kaya ba yan? Ganyan. Yung bigla Ayan, yung diba? sumusulpot sa likod. Ako pa yung nagpapasensya sa kanila. Minsan pag magtatanong pa lang sa akin, kunwari, reception look na. Bubuntot na yan si coordinator. Ma'am, ilang minutes? Ma'am, kaya ba mga 20? Sige ma'am, okay lang, kaya yan. Ganyan. Tapos tinatanong ko na, ma'am, papakainin ba natin sila client bago kami mag-retouch? Minsan, kumakain na, ginagawa na namin yung buhok. Para lang yung time Kasi medyo... kawawa din sila, no? Pag walang kain. Tapos pinapagod Totoo ng po. photographer. Kasi isipin mo, parang prep, tapos nag-ceremony sa simbahan. Pagdating ng reception, hindi mo papakainin. Kumakain. So pinapakain nyo during makeup Yes po. Kaya nagtataka Kailangan nilang ako, kumain. Yan, lobat na naman. So, kaya pala nagtataka ako, bakit parang hindi kumakain sa reception yung bride and couple? groom? Pala kumain na pala sila. O kailangan nilang kumain. Minsan sabihin nila walang gana. Kaya sabi ko, ma'am, kailangan mo yan. Paano pagka nag-TikTok ka dyan, himatayin ka bigla? Kaya nga. Ayan, tapos diba? Kasi may ganun talaga So, ayun, kumakain naman sila. Para pagdating doon, may energy pa sila. Correct. Ano ba yun? Minsan nga inuunahan ko Minsan inuunahan ko, sasabihin ko, kumain na sila. Kasi pag di sila kumain, himatayin sila. Tama. Lalo sa aisle. Lalo na pag pinapatakbo namin sa prenup or sa wedding yung bride. Minsan naaawa ako, ano ba, kumain na ba?
Mm-mm. Mm-mm. Tapos ito, ayun, may nagpapa-shoutout. Shoutout po si Ronald si Sir Ronald Kabuhat. Hello, sir. Tsaka si Sir Francis Estanislao. Friday Chismax. Prone to Oh, caking pag makapal, lalo na pag mainit at nagpawis na. Ay, tama totoo. po. Totoo, Sir Tama Francis. po. Mm. Kahit Yun yung mga nung ano eh. nag-office ako ganun. Mm-mm. Nag-cake talaga. Kahit gano'n pa kamahal yung makeup. Bakit Yes gano'n? po. Chinarge ko na, bakit lobat pa rin? Palitan mo daw, ma'am, nung pinahiram sa'yo. Eh! R5 pa to. Sana all. Sana all ka R5. Sana all. Mahirap baka sa Mm-mm. next time na lang. Itatry ko sa video yon. Yung Yan. Sana all afford. hindi ko afford Pinahiram lang Di ba, ma'am? Ma'am, baka pwedeng sabi ko nga, nagpa-extend nga ako. Sabi ko, ma'am, maulan po. Hindi pa po ako nakakapag-shoot outdoor. Hindi ko pa Nakapag-shoot. na-try yung R5, ganun. Mm-mm. Tapos, pinayagan naman ako, extend ko daw hanggang August, August 2? Ayun. Next week. Next week. Oo, next week pa. Kasi talagang hanggang ngayon, muulan pa rin. Ay, true naman po. Hindi naman natin kontrolado yan. Wala na akong ikaw na lang yan, ikaw na lang muna Mukha ko na lang. Oo, mukha ko Malaking na lang mukha ko na lang. Wala talaga Shoutout lobat po na. Shoutout po sa lahat ng viewers. Si Sir Ronald, magpapa-open shoot ka na ba, sir? Sumasali ka rin sa mga open shoot ni Sir. Hindi ka siya makapunta. Meron po. Tayo. Wildlife yun eh. Yung goddess din. Yung team. Ay, yung sino nga ulit yung gamit nila nun? Na gown? Ano ba? Parang po. Ay. May gowns kasi parehas eh. Pero si Sir Ronald makakasagot niyan. Comment ka nga, Sir Ronald. Parang kay Priya ata. Kay Gowns of Priya po ata. Priya. Gaganda ng mga gowns naman. Minsan Oh. yun ang kinukuha ko sa buntis. Actually, yung mga maternity gowns ko, sa kanya ko pinagawa. Parang napaka-ethereal no? Magical. Minsan Very pinagawa goddess. ayan, okay na. Ayan, okay na. Ayan. Dagdag ko lang din, ma'am. Aside from makeup artist and photographer, importante din po yung stylist. Pati yung gagawa ng mga damit nyo, especially kung photoshoot. And mag din po kayo sa mga stylist. Oo, Importante din po sila. Sa stylist. Oo. Totoo. Kasi si Sir RG ata may sariling stylist, tama? Si Ma'am si Ma'am Parang Dominic ba? opo. Saka po yung parang yung mga nagpo-provide ng gowns, yung mga nagpaparent. Yan sila Gowns of Priya, sila Ma'am Lorinel. Ayan. Alam ko po sila eh. Ina-apply mo din, ma'am, yung yung mga color techniques ng, ayan, kagaya niyan, naka-white ako. Yung mga color technique na ako, ano yung babagay Yes sa client. Like yung mga damit nila, halimbawa, ang gown nila, syempre sa bride, white yun. Unless naka-black na wedding gown. Sa mga regular photoshoot, ina-apply mo rin yung, anong tawag nila dun? Yung uso ngayon sa Korea, yung parang Oo. papalit-palit sa Parang nagko-contrast ng color kung ano yung babagay sa skin tone mo. Yung ganon. Oo. Kalimutan ko din pero nakita ko yan. Pero Pero ina-apply yung, mo din siya. hindi po hindi ganon ka-specific. Kasi iba na yung pagko-color palette ng damit. Na babagay dun sa complexion mo eh. Pero inaalam ko kung ano yung outfit mo, kung ano yung kulay ng gagamitin mo, kung gown ba to, ganyan. Kasi kailangan yung makeup mo appropriate dun sa susuotin mo. Pag alam ko na kung ano yung susuotin mo, tapos, or sinend mo sa akin, much better na makita ko. And then, magkakaroon na ako ng idea dun sa makeup. Lalo na yung mga clients ko na ang swerte-swerte ko na laging sinasabi sa akin, ikaw nang bahala.
Laging Tapos ganun, pag laging ganun yung ikaw word, nang bahala. Pag ganun yung word Mm. ng client, ay, nag, Pag talagang, ganun yung ano, oo, totoo. pumapalakpak yung tenga ko pag ganun yung Kaya ako, word. kumikislap yung mata ko, tapos yung Oo. creativities mo nandyan, Mm-mm. lalabas. So yun, mas nakaka-excite. Laging ganun. Pero ayun po, kailangan alam ko yung kulay ng susuotin, alam ko yung talagang theme ng susuotin mo. Kaya yun, importante din talaga na pagka mag-shoot ka, gusto mo maganda yung kalalabasan, saka makukuha mo yung peg na gusto mo. Mm-mm. Ganun talaga. Kailangan mag-work kayo makeup artist, yung photographer, tsaka yun. Tama. Kung sino man yung magpo-provide ng susuotin mo. Kung creative ka, stylist ka, ikaw magpo-provide ng susuotin mo, much better. Basta alam mo na yung outcome ng gusto mo. Correct. Pero at the end of the day, kung ano yung photo na pinakita mo, pag mo i-expect na masyadong katulad. Minsan kasi pag gusto nila kamukhang kamukha. Ako naman, Oo, gusto ko yung ng tipong gusto nila magmukhang artista talaga. mm Ako, Diyos ko. mm Yung sa editing, ganun din. ganun din. Gusto ko po, pumayat ako, pumuti yung Mm. kilikili ko, ganyan. Oo. Ako naman, lalo kapag dating sa photoshoot, sinasabi ko talaga na, ma'am, yung look na gusto mo, pwede ko bang i-recreate to? Kasi, kung yan yung gusto mo makeup, yan na lang kunin mo. may ganun. Pero kung kung kaya naman. Pero minsan kasi mas gusto ko yung i-recreate. Para naman pag in-upload ko, may personal touches ko naman. Oo, tama. Yun. Ako, Gusto ko, pinapayagan ko naman na pero pinapayagan talagang, ko naman na peg nila. Tapos magre-request sila, papayatin nyo ako, tanggalin nyo yung mga bumps ko kasi hindi natakpan ng makeup, ganyan. Medyo nahulas, ganun. Okay naman sa akin yun. Ang hindi ko lang binabago yung shape ng ilong mo. Huwag mo na ipabago sa akin. Yung, ano pa ba? Basta yung pag hindi na niya magiging kamukha ba? Totoo. Iba-iba mo yung taste ng ng mata. Galing sa photo. Tama. Kasi ako pag tumitingin ako ng photos, yung mismong buong photo. Sorry. Yung mismong buong photo, parang hindi ako nakafocus sa mukha lang. Hindi ako nakafocus dun sa tiyan lang, sa hita lang. Parang yung mismong buong photo, kung paano siya kinunan, parang ang ganda naman ng pagkakaposition nito. Minsan Ganun. nadadaan Parang, na lang din sa ilaw kaya ka nawawalan ng, kaya hindi nakikita yung itim sa kilikili mo, hindi nakikita yung itim sa leeg mo. Kasi dinadaan na lang namin sa ilaw. Ganun. Totoo, ma'am. Kaya importante din talaga magaling mag-ilaw. Kasi minsan kahit di naman maitim, nagiging maitim. Ay, ganun, no? Kaya importante din na nakikipag-communicate sa amin yung makeup artist kasi nalalaman namin sa makeup artist mismo kung ano yung insecurity ng client. Ayun, what advice can you give dun sa mga aspiring makeup artist ngayon? Aside, syempre, sa pagkuha ng basic seminar. Ano yung mga aside from that, advice mo sa kanila? Kami kasi wala naman hindi marunong mag-makeup Siguro hindi nila specific magawa yung gusto nila. Pero kasi practice makes perfect. Ang dami na dyan, may Shopee na nga. Dati ang mahal-mahal na binibili namin sa gamit namin. Ngayon, ang dami mo ng source na pwedeng pagkuhaan. Aside from that, dun sa pangsarili mo, alam mo naman kung saan ka nagkukulang Kung saan yung mga pagkukulang mo, kung saan mo gusto matuto. Siguro ang sa akin, kapag papasok ka sa industry, kung gagawin mo siya as profession mo, respect yung mga nasa paligid mo. Respetuhin mo yung mga nasa paligid mo, lahat ng makakatrabaho mo. Always be humble. Tapos yun nga, ako kasi lagi ko iniisip may mas magaling sa akin. Kaya mas bata pa sa akin yan. Or yung mga seniors na makeup artist na talagang parang wala kami dito kung wala sila, wala akong nilo-look up na mga makeup artist locally kung wala sila.
'Diba? Yung mga talagang matatagal na sa industry, siguro hindi mabubuo yung trends ng hair and makeup kung wala sila. So, respect lagi, hindi porket na nakakita ka ng magsisimula pa lang na ganito-ganto yung gamit. Parang respetuhin mo lang lahat. Kasi at the end of the day, importante din talaga sa industry connections. Kung gagawin mo siyang profession mo. Correct. Ayun, yun lang. Tapos, ano ba advice magbibigay ko pa? Ayoko kasi sabihin na wag kang bumili ng gamit na alam mong trend lang. Kasi yung process na yun, pinanggalingan ko, na-enjoy ko siya. Pero kung gusto mo naman talaga i-take yung advice ko kasi based from experience, na sayang sila. Kasi hindi ko masyado nagamit. Parang kung gagawin mo tong trabaho, mag-invest ka dun sa alam mo magagamit mo sa client. Mag-i-invest ka lang din, bibili ka lang din, doon ka na sa alam mo, trusted mo yung brand. Naalala ko si Sophia. Binilan ko talaga ng makeup kasi may client ako sensitive yung skin, gusto hypoallergenic lahat ng makeup. Hypoallergenic. Oo. So, wala si Sophia ng ganong makeup dati. So, binilan ko siya. Shopping kami sa tawag doon? Watsons. BYS. Sana all shopping. BYS lang naman. Tapos kanya na yun. Hindi ko na pinaiwan sa studio. Kanya na yun. Saan ba yung studio mo, ma'am? Charot. Sa Gentry. So, binilan ko siya na pataas. Si Ronel kasi kompleto na makeup yan. Naka-MAC naman, MAC Cosmetics naman. Pero si Celia kasi, nag-start sa akin, wala talaga. At konti lang talaga gamit niya. Wala pa siyang mga ring light. Oo. So, nung nagkaroon kami ng client na sensitive yung skin, literal napabila ko ng makeup kahit hindi ko na trabaho yun. Hindi na Oo. Pa-generous mo, Ma'am Queen. Yan. Hindi, Salamat sa mga pag-help sa mga natin. Ayoko rin kasi anuhan ng client. Kasi ayoko kasi mahirapan tapos magkaroon ng accident, biglang namaga yung mukha niya. Totoo. For the photoshoot, di ba? Ang hirap. Well, marami na, yun ang maganda ngayon kasi ang dami ng bagong product na talagang may mga labels na cruelty-free, hypoallergenic, kasi hindi maiiwasan na na may magtatanong ng ganyan. Anong gamit mo? Yes po. May nurse ka ba? Mga ganon. Nurse. Ay, makeup pala, brand. Oo. May mga ganon talaga. Minsan, may mga naghahanap ng high-end na product, tapos low budget. Ako, ma'am? Oo. Kasi minsan kasi may nagtatanong talaga, anong gamit mo? Well, binibigyan ko sila ng specific brands na meron ako, pero not necessarily na lahat ng gamit ko pro high-end. Meron, at saka merong mga drugstores. Pero, ang pinaka-end ko doon, ma'am, walang fake dito sa lahat ng gamit ko. Well, minimake sure ko. Ano yun? Ano yun? Yes. Ano man yun? Yung kokoryo na makeup pa yun? Diyos ko, di ba? Sa mga seniors natin, nakagamit na, actually, ginamit sa akin. Ano pa yun before? Syempre, pag sa salon, yan, kulay green yung ganito, yung under eye ko. Green na green yan, para daw, hindi maitim. Talaga? Tapos kapag pag-picture ka, may flashback. Sabog na sabog yung mukha mo, kulay gray. Yan, JS Prom. Hindi ko talaga pinag. Ay, may mga ganun talaga. Kasi kami civil wedding. And pina-makeupan ako sa salon. Oo. So, alam mo na ako ano yung tsura. Totoo. Hanggang ngayon naman, ma'am, yan pa rin ang gamit sa salon. Diba? Hindi naman sa respect po doon sa mga nasa salon. Nakagamit din po talaga kami yan. Na-experience ko talaga yung kukuryo. Yan lang po, Sa labas ng Lancaster, meron ako dyan gustong i-hire na makeup artist. Kasi nakikita ko siya habang nagpapagupit ako ng buhok. Nakita ko paano siya mag-makeup. Hindi siya pang salon. Para siyang makeup artist ng bride.
Sabi ko, ba't nandito ka? Mm-mm. Minsan kinakausap ko siya. Ano, nag-ano ka din? Open ka rin sa photoshoot pag hinire ka, ganyan. Ay, oo, ma'am. Tapos, magkano presyo mo pag gano'n? 2 to 3 hours. 3 hours na photo session. Tapos tatanong siya, bakit? Ganyan. Eh kasi nag-hire ako minsan ng makeup artist. May studio ako sa loob ng Lancaster. Sabi niya, ay 1.5 lang ma'am pag dito lang, malapit lang. Ganun talaga. Tapos sabi ko, kasi tingin ko marunong ka, hindi ka yung literal na Oo. ordinary salon na ano. Kasi nakikita ng photographer yun eh, pag alam Totoo mo po. marunong mag-makeup. Blend na blend, Oo, ganun. blend na blend. Blend na Kaya ang blend. suswerte ng mga tao ngayon eh, kasi Totoo. halos lahat kaya ng aralin eh. Pero ako talaga hindi ko maaral yung makeup na yun. Sabi nga, mami, parang saan ko ba narinig yun? Narinig ko somewhere. Hindi ako marunong, hanggang na-adapt ko na lang din. Kahit anong aral ko na yan, ma'am, di talaga para sa akin. Kaya sabi ko, okay lang yan kasi ma'am, pag marunong na lahat ng makeup, wala na kaming client. Totoo. Ganun siya. Ganun kasi eh, pag hindi mo interest, hindi mo talaga Hindi mo talaga magagawa. matututunan mo. Tama po. Tulad yan, photography. First, ano ko yan, ma'am eh. First siya sa gusto kong gawin. Oh. Tapos nakikita ko yung mga gamit, ang mahal. Hindi na lang. Kaya, mahal. Doon talaga, doon. Makeup. Totoo po. Tapos parang, since may mga friend nga ako na photographer, sinama ako, alika, mag-shoot ka, wedding tayo. Haba nung wedding, ma'am. Umuwi din kami from prep hanggang matapos yung reception, nandun kami, sabi ko, parang hindi kaya ng powers ko to. Tapos mag-aantay ka pa ng talent fee mo kasi hindi pa payment, gano'n. Tapos yung kain mo, parang tuka lang. Oo, kasi hindi ka Kasi talaga mahihiya ka makakaupo. din eh. Mahihiya ka din kung kakain ka tapos yung mga katrabaho mo nagtatrabaho. Yung tipong susubo ka, tapos magsasabi yung host, okay, here's the bride and Oo, groom. totoo. Ay, iiwan mo na naman Totoo, yung pagkain. tatakbo ka. Diba? Mahirap, kaya ayoko na ng event eh. Yun lang ba? Event Kasi, naman ako. pero na-enjoy ko minsan yung mga photoshoot. Pampalipas oras, Mas masarap ganyan. sa studio talaga. Kahit Totoo. kanino mo tanong, mas masarap yung studio kasi controlled mo eh. Control mo yung Totoo. environment, yung ilaw, lahat. Paubaya ko na yan sa photographer. Sa mga professional photographers natin. Pero may mga Ayun. artists na ngayon na parang nagpo-photoshoot na rin sila. Si Ma'am AJ ata, ganun. Parang nakita ko nga si Miss AJ. Oo, kasama niya si Samba Studio to sa Mandaluyong yata. Sila Sir Ronald nga ata kasama niya dun eh. Nagpa-photoshoot Ayun. siya. Ganda niya doon. Actually, ma'am, sa makeup industry, nagkakatanungan na din Na, kung anong gamit yung camera dito. Kasi ang ganda, ang linaw, kitang-kita yung details ng makeup. oo, meron na rin kayong mga yung pag nakikita ko ngayon behind the scenes nyo, meron kayong mga DSLR, tapos ang dami yung ilaw minsan, gano'n. Opo, may ganun-ganun talaga. Nangyayari na siya in real life. In real life. Ganun, kaya, kasi ma'am, ayun portfolio din kasi namin. Kasi minsan hindi kami nakakakuha din ng copy ng client namin Oh. sa photographer. Minsan mag-aantay kami mag-upload, minsan hindi nag-upload. Minsan Tapos may- nakakalimutan kasi namin magbigay. Pero minsan nagbibigay ako, lalo na pag portfolio shoot. Ayan, kay Fabi, binigyan ko si Ronel ng copy. Kasi collab yun. Ganun. Minsan Oo. nagbibigay ako. Ako naman, ma'am, di naman ako nagre-require. Pero kasi kapag yung ganyan, yung mga ongoing events, tulad ng wedding, pag nakakausap ko yung photographer, tapos ma-stock ko yung client kung nag-upload na ba, okay lang. Pero mas maganda yung secure ka. Meron kang sarili mo din talaga. Yung sa'yo na talaga yung picture. Sa'yo na talaga. Tsaka yung gusto mong kuha, Oh, kasi Tapos- yun, di ba? Yung parang, yung may before and after. Yung picture. totoo po. Importante din talaga kasi yun din yung issue-show po sa client mo. Nakakatuwa din yung iba kasi pag makausap sa akin, kung binibigay nilang peg, gawa ko din. Yung minsan talaga nakakataba ng puso na parang minsan nakakapagod tong ginagawa ko. Ganyan. Kasi yung mga ganong Yun yung affirmations. masarap yung
isa-send sa'yo, kuha mo or gawa mo. Totoo po. Ganun talaga nakakatawa. Uy, ayan na, online na si Sir Richard. Yo, nice. Ayan si Miss Annette. Ay, sir. Hello po and thank you. Oo, maganda Tapos, talaga sila, ayun. malayo lang eh. Yun. Lilipad tayo. Huwag lang tayo ma-stranded sa Rojas. Ako, paka-traffic. Grabe. Pag gano. Mm-mm. Ano pa bang question ko? Ayun, ma'am. Add ko lang din. Dahil sa camera at saka sa portfolio. Isan kasi may client ako one time. Wedding siya. Tapos, nag-upload naman ng photos. Kaya lang, nung in-stock ko na yung possible na magiging portfolio ko, nag-iba na yung color. Nung makeup, parang pink yung lipstick niya, naging parang peachy orange, ganon. Dahil sa editing nung photog. May mga ganong cases. Nagiging reaction mo doon, okay lang sa'yo? Or Okay lang, ma'am. Basta masaya yung client. Kaya importante na meron akong sarili kong copy. Tapos minsan, ayun, pag nakakachikahan ko, meron ako mga ilang brides na ba? Siguro 3 bride ko, yung kuha ko sa kanila, yun pa din yung profile picture nila kahit ang tagal-tagal na. Kaya kasi sinesend ko din sa kanila yung kuha ko. Tapos, may ganyan, may naging issue na ganyan, yung photographer si Sepia Bride, yung sepia, naging sepia daw yung photo niya. Kasi ano siya, makeup artist daw siya, yung bride. Tapos siya nag-makeup sa sarili niya. Hindi niya daw nagustuhan kasi parang nagmukhang sepia lahat. Pero hindi naman sepia kasi yung ano. Pero editing style kasi, consistent editing style ng photog. Yung photo. So, hindi ko lang maintindihan bakit niya hinire yun kung hindi pala yun yung gusto. Oo, totoo. Kaya, diba? Kasi portfolio nga tinignan mo Ayun, anong masasabi mo dun sa ganun, ma'am? Lalo na yung mga photographer sa wedding, kadalasan ngayon is dark and moody na trends. Tapos may mga rustic pa. Yung rustic. Naiiba talaga yung kulay ng ano. Anong pakiramdam sa ganun, ma'am? Pag naiiba na yung ano na, look ng makeup mo. Yung look ng makeup. Sa akin, ma'am, personally, kaya lagi ko sinasabi, importante na mayroon kang sarili mong copy. Kasi ang sa akin at the end of the day, client yan Binayaran ka para trabahuhin mo yung trabaho mo. Kaya siya nag-hire ng photographer, means to say, yun yung gusto niya, yun yung theme niya Kung ganito man yung photos na kalalabasan niya. Hindi na para magreklamo ako, bakit ganito yung makeup, bakit ganito. Siyempre parang yun yung artistic side ng photo and video Diba? Parang hindi naman nila trabaho na bigyan ka ng portfolio mo. Pero hindi nyo ba kinukuha yung name ng photographer para malaman mo kung anong makeup yung babagay dun sa portfolio ng photographer? Meron ba kayo? Ako, ma'am, hindi ko siya lalo na pag alam ko yung event. Kasi baka mamaya ibagay ko yung makeup dun sa ano niya, tapos hindi gusto ni bride, o kaya naman ang ganda sa photos pero in real life bakit ang dami magreklamo, ba't ganito yung kulay. Ayoko naman pa-stressin pa si bride. Kasi kapag ka-wedding, andyan yung mga andyan yung mga auntie natin na selfie pa naman yung mga yan, tapos may mga bisita na kinukuhanan pa naman sila. May mga ganun, paano kung meron diyang mag-my day? Oo, magpa-my diba? Oo. Wala naman din tayong magagawa kung mamaya may nag-selfie dyan, tapos may filter. Oo. Wala din ako magagawa, hindi ko yun kontrolado Tama. Diba? So, ako talaga, ayun lang, medyo na-confuse ako doon kasi may mga photographer na kasi rustic theme sila, dark and moody ang style nila. Pero naiisip ko din, paano yun sa makeup? Iba na yung kulay. So, okay lang din naman pala kasi portfolio niya yung sinunod diba? Opo. Tapos pag ano na lang, my day na lang yung makeup ni bride kung bakit na iba ganun. Hindi, kasi isipin mo din, ma'am, di ba? Kahit portfolio pa ng photographer yun. Tapos, at the end of the day, mga after ilang weeks, marirealize mo as a bride or as a client, ba't ganun nga, iba itsura ko dito sa TikTok ko.
kumpara dun sa output ng photographer. Ganyan. Nangyayari yan, ma'am. Kaya po yung nakwento ko kanina na yung meron ako mga bride, yung kuha ko sa kanila, yun yung profile picture nila sa social media. Diba? Siguro kasi, hindi ko din alam eh. Siguro yung iba kasi, yun yung budget nila. Pero kung yung mga ano, package. Yung all-in-one package. yes po. Yung mga ganun, hindi ko naman siya controlled. Alangan naman, mag-insist ako. Hindi yan ma, magpalit ka ng photographer mo. Hindi naman pwedeng ganun. Oo, kasi bayad na yun. No? Lalo na kung yung mga event is ganyan. Diba? Kaya, so, may mga... Mas trip ko pag ganyang mga event. Hindi style, walang style. Kumbaga... Classic lang. Oo, yung timeless lang. Yung true to color. Totoo. Kung ano talaga itsura mo, ganun. Unless nag-request ka talaga, gusto ko specific, dark and moody, ganun. So ko rustic. Ikaw yung client Ikaw ba nga? Basta pag hindi ka maganda dyan, huwag kang babalik sa akin after a month. Ganun. Oo. Tinanong ka naman Correct. Ayun. Yun naman importante dun. I think natanong ko na lahat. So, mag-closing question na ako. Yes po. Why being a hair and makeup artist? Or why this industry? Yung why? Di ko din alam pero kasi siguro ito na yung passion ko kasi nag-enjoy ako siya gawin Kumbaga parang makakalimutan ko siya pero di ko siya matatalikuran. Parang alam ko sa sarili ko na dito ako babalik at babalik. Kasi other than makeup, meron din naman akong pinagkakaabalahan. Tapos, I'll be honest na isa to sa source of income ko Diba? Parang sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ko din lumaban. Tapos, kung saan na-enjoy ko to, kumikita ako, ano pa hihilingin ko? Diba? So, ayun. Kaya eto. Pero hindi doon natatapos kung iniisip mo na, mag-makeup artist ako kasi passion ko to Kasi eto yung na-enjoy ko. Kung ngayon yung iniisip mo, huwag ka na mag-makeup artist. Totoo. Kasi mali ka doon. Una-una, investment. Pangalawa, kailangan malakas ka. Hindi ka sakitin. Bakit? Ang dami mong dala. Hindi ka yung makeup artist na pouch lang dala mo or bag lang yung dala mo. Tapos pangatlo, kailangan open-minded ka. Lalo na sa ganito na gagamitin mo yung social media para maging para makakuha ng mga clients mo. Walang hihila sa'yo pababa, pero kailangan open ka sa mga criticism ng iba. Tapos, nasa iyo kung paano mo siya tatanggapin. Kung tatanggapin mo ba siya para mag-grow ka or hindi. Kasi kung mahina ka, walang mangyayari sa'yo. Tapos pangatlo, ikaw din magmamanage ng business mo, syempre. Aralin mo lahat. Paano mo gagamitin sa social media. Or kung anong prospect mo ng pagkuha ng clients mo. Ganun. So, yun lang din. Oo. Tama ka dun. Kasi may mga makeup artist akong kilala na super toxic sa social media. Iba pa yung marites Iba pa yung marites na makeup artist lang. Yung makeup artist na parang gusto niyang banggain lahat, pati photographer, gano'n, pati event coordinator, yung ikaw hindi ka gano'n tahimik ka lang. Kailangan tahimik lang tayo. Nanonood. Hindi, pero sa laki kasi ng industry, di ba? Parang kailangan lagi kang open-minded, basta tatandaan mo lang. Dami magagaling nga dyan. Tapos ikaw, lagi ko lang iniisip, kailangan mag-grow ako para sa sarili ko, para sa client ko. Lalo na sa mga regular clients ko, tinitingnan ko yung mga past na gawa ko sa kanila. Ano yung kailangan kong i-improve. Kaya importante din na meron kang photos na tinitake kahit ano pang camera gamit mo. Kahit ano pang camera gamit mo, pag nag-take ka ng photo, pwede mo maging reference yan. So, kung saan ka hindi magaling, kung saan yung kailangan mo i-improve. A-assess mo naman sa sarili mo yan Hindi ka yung makeup artist na makeup away. Yung pagtapos ng trabaho mo, tapos ka na din. Ganun, ewan ko. Pero ako personally kasi ganun. Gusto ko lang lagi kong inaaral yung
Tapos nakakapagod maging makeup artist. Masaya siya, oo, pero hindi madali. Yung napapanood nyo na parang ang sarap ng buhay nila, ang gaganda ng makeup nila, ang mamahal, ang ganda ng setup. Yung during nung o kaya yung after nung chaos. Yan, gutom ka. In real life gutom ka. Pagod ka. Paano kung umuulan pa? Tapos ano yung way of transportation mo? Yung mga hairsprays, bawal sa train. So wala kang choice. Buti ngayon mayroon ng Grab. Kasi yung taxi before, kung saan ka pa ikot-ikutin eh. Diba? Buti ngayon may Grab. Kaya lang minsan kahit may Grab, ang hirap mag-book. Lalo pag mga rush hour. So yung mga ganun, kailangan ready ka. Kung mayroon ka naman sariling service. Lowered pa naman yung sasakyan mo, ma'am. So pag baka Oo, ma'am. Pag sedan yung kotse mo, huwag ka nang sumulong sa baha kung ayaw mong mapagastos. lang, Totoo. Diba? Minsan kahit mag-commute ka, mahirapan ka na mag-book. May mga ganong cases. Tapos minsan napapakagat din kami. Lalo na pag slow months. Nagbibigay kami ng promo. Yan, ganito, may discounts, ganito. Ganyan. Sabi nga ni ChatGPT, magpa-promo daw ako ngayon Diba? Kasi slow months ngayon, ma'am, diba? Slow months ngayon Or kaya, dapat may pondo ka na ng ganitong month talaga. Mahirap talaga so, ayun. Pondo Bukod sa pag-makeup artist, kailangan marunong ka din mag-manage. Tama. Ayun lang. Ayun lang po. Thank you so much for answering Thank you so all of my much po. And thank you for joining this podcast. Kahit last minute ba? Parang hindi naman masyado, ma'am. Pero na-inform naman ako ahead of time. Yun lang naman gusto ko. Totoo. Thank you. Yes, sana nakatulong din ako sa mga nakikinig tsaka sa mga gustong balikan tong podcast ni Ma'am Queen. Marami. Sana na-enjoy nila. Personally, marami ako natutunan din from you. And I'm pretty sure na marami ding natutunan yung mga nanonood. And thank you so much again for joining. Same, ma'am. Thank you so much po. Yes. Ganun lang muna. A muna kayo. A, guys. A. Collab nyo si ma'am. Or hire nyo si ma'am. Yes. PM lang. PM nyo na lang. Thank you so much. And you have a great day. Thank you po. Mamaya ulit, 8 p.m. Yes. Meron tayong guest. Thank you. Bye. Abangan nyo later. Bye!